Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po ngayon ang napupuno ng kagalakan sapagkat nagsama-sama muli tayo upang purihin at pasalamatan ng ating Panginoon? Wala po ba nasisiyahan sa inyo? Praise God, dapat puno tayo ng kagalakan, lalong-lalo na po na excited tayo makakapiling na o yung maranasan natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po na mahalaga po maintindihan natin yung kahalagahan ng bakit ba kailangan bumalik ang ating Panginoon. Lalong-lalo na po ang ating series title, End Times, Our Final Victory. Sapagat ipapahayag po ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa buong mundo po, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa ibang bansa, kundi sa buong mundo, ipapahayag ng Panginoon yung tagumpay ng bawat sumasampalataya at naniniwala sa Kanya. Lalong-lalo na po sinasabi sa unang Thessalonica, ito pong ating series verse 16 to 17, sa 4:16 to 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Praise God! Sino ba yung gusto dito makasama ang Panginoon magpakailanman? Hallelujah! Yan po yung tagumpay na ibinibigay ng Panginoon pag siya po'y bumalik. Kaya nga po yung sinasabi natin na yung ating nahihirapan tayo, ba't hanggang ngayon? Kasi po yung pagbabalik ng ating Panginoon ay mahalagang mensahe po sa atin lahat. Kaya po, kung na-miss nyo po yung message last week, sino po yung nakamiss, pwede nyo pong balikan sa YouTube, sa ating YouTube channel po sa TBC. Kasi po, bakit po mahalaga po ito? Kasi po, kung malalaman po natin, kung ano tayo ngayon, ito po yung desisyon natin na nakaraan. Tama po ba? Yung desisyon natin na nakaraan kung bakit tayo ngayon. Kaya po mahalaga na maintindihan natin, maunawaan natin yung bakit kailangan maghihanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi ito ang magiging desisyon natin ngayon para ano yung maging resulta sa pagdating ng Panginoon. Kaya napakahalaga po yung ating pinag-uusapan o mensahe po ng Panginoon na maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi doon tayo i-establish natin yung future natin sa desisyon natin ngayon. Kaya ngayon pa lamang, dapat nauunawaan, naiintindihan natin kung ano yung mga sinasabi ng Diyos patungkol po sa end times. Di po ba? Kaya nga sabi nga po no last week na message, hindi mahalaga kung paano tayo nagsimula sa ating pananampalataya, kundi ang mahalaga kung paano tayo magtatapos sa ating pananampalataya. Kasi po, yun po nakakalungkot, yun po ang katotohanan at realidad na maraming sumasampalataya and all of the sudden tumalikod. Hindi na nagpatuloy hanggang sa wakas. Kaya po, ang kailangan po natin, sabi nga doon sa verse, di ba, yung nananatiling tapat siya, yung maliligtas. Hindi lamang simula, kundi hanggang wakas. Kaya po yung ating pinag-uusapan o mensahe ng Panginoon, napakahalaga po niyan. Kasi doon po natin itatalaga kung saan po tayo pupunta sa end times, kung saan po tayo dapat end times, ang ating kinabukasan, saan ba tayo? Di po ba? Bago po tayo magsimula, may palaro muna ako. Gusto niyo yung laro? Pag po nagsalita ako, sabihin niyo po yung tao na yun kung sino yung nagsabi na yun. Ano? May sasabihin akong salita, and then sasabihin niyo ba kung sino yung tao na nagsalita o nagsabi nun. Ang sabi po niya, I shall return. Sino po nagsabi nun? Sino po? MacArthur. Ito naman ang sabi naman nito, ito po, ang hint po nito, ito po'y pelikula. Ang sabi niya, I'll be back. Yung mga kasing idarang ko, pelikula po ito, I'll be back. Sino po yan? Sino nakakaintindi po na ng pelikulang ito? O yun, si Arnold Schwarzenegger, tama sa Terminator, yung I'll be back. Ganun siya, di ba? Tama ako. Sino po yung nagsabi na, yes, I am coming quickly? Sino po? Yes, I am coming quickly. Mukhang, dito natin makikita sino yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Sino po? Si Jesus po ang nagsabi nito, yes, I am coming quickly.
Yes, naniniwala po ba kayo na si Jesus ay babalik muli? Amen. Totoo po yan. Kaya ang pagbabalik po ng Panginoon, hindi lamang po ito masayang pagtitipo o pagsasayang pagkikita ng mga sumasampalataya nagtitiwala sa Kanya. Ang nakakulangkot po, ito rin ay pagpapakita o pagkikita ng mga taong parurusahan din ng Diyos. Yun po ang katotohanan talaga. Na tayong sumasampalataya, meron tayong victory. Pero yung mga taong tumalikod, ayos ang kilalanin bilang Diyos na Panginoon at tagapagligtas, nagre-rebelde sa Kanya, parurusahan po ng Diyos. Ano po? Yun po ang katotohanan. Halimbawa po, sino po yung taga-Meralco, nadadaan po sa Meralco? Di ba, pag lalabas po ako ng Meralco, mamimili ka kung kakaliwa, kakanan ka. Di po ba? Yung end ng Meralco, pagdating niyan, kakaliwa o kakanan ka. Yun lang po, di ba? Sa ating buhay, ganun din po. May end po tayo ng ating paglalakbay. Ang tanong, kakaliwa ba tayo o kakanan? Kakanan ba tayo kung saan ang pagpunta natin ay doon sa piling ng Panginoon o sa kaliwa? Doon sa kaparusahang walang hanggan. Ang ating buhay po kasi ay magwawakas sa dulo. Ang tanong lang po sa atin, saan daan po ba tayo talaga itinalaga ng ating pagdidesisyon? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ang ating pananampalataya ba. Nung dumating ka o tumigil ka na doon sa end, doon sa daan na yon, doon ka papunta sa ating Panginoon. Sa end times, doon ka ba talaga? O nandito ka sa kaliwa? O saan parurusahan ng Diyos? Kaya napakahalaga po na pinag-uusapan po natin ngayon. Kasi habang nasa dulo tayo ng ating paglalakbay dito sa mundong ito, ang tanong, doon pa ba tayo sa tungo sa lugar na kung saan makakasama natin ang Panginoon? Kasi sa dati po, tayo, sabi ko nga po kanina, ang pagdating po ng Panginoon, hindi po kasi yan para sa lahat. Sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya at tapat hanggang sa wakas, masaya po sila. Pero yung mga tao na hindi kinikilala ang Panginoon, ay parurusahan po ng Diyos. Ayan po ay sinasabi sa Daniel 2:2, sabi po dito, bubuhayin ang maraming sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero ang iba ay susumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Ano po yung kahihiyang walang hanggan? Ito po ang impyerno. Pag dumating po ang pagwawakas, pag dumating po ang ating Panginoon, saan po ba tayo nakalagak? Doon po ba tayo sa pararangalan na tatanggap ng buhay na walang hanggan o isusumpa at ilalagay sa kahihiyan ng walang hanggan? Sa Book of Daniel, sinasabi na po yan na dalawa ang pupuntahan lamang ng tao. Wala na pong iba. Kaya po sa pagbabalik ng ating Panginoon, bakit kailangan natin ng mensahe ng end times? Kasi pinapaalala sa atin ng Diyos, anak, saan ka ba? Panig. Pag ako'y dumating, saan ka ba lumalakad? Saan ba patungo ng iyong buhay? Ang purpose ng iyong buhay, saan ba nakalagak? Kasi po dapat po na tayong maintindihan na ang karunungan na galing sa salita ng Diyos na makapag-desisyon tayo ngayon pa lang, napiliin natin yung daan papunta sa buhay na walang hanggan, daan kung saan makakatagpo natin ang Panginoon. Doon po natin ilagay ang ating mga desisyon, ang ating buhay, ang ating pamamaraan, ang ating panuntunan, ang ating kinasisiya sa buhay. Kasi po, darating po ang panahon na kailangan po natin maganda para po tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Sino po dito gusto talaga maranasan na yung buhay na walang hanggan? Tayong lahat, di ba? Kasi yan po ang pangako ng Diyos. Kaya po sa mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga, ito po yung part 2. Ito po yung maghihanda sa pagbabalik ni Jesus o be ready, Jesus is coming part 2. Ba't ginamit ko po yung part 2? Kasi napakaganda po ng maging handa po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang ating pong key verse ay matatagpuan sa Mateo 24:42. Maging handa kayo. Maging handa kayo lagi dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Kasi hindi mo nga alam eh. Kaya po nag-illustration ko yung mga, di ba, yung mga mag-aaral, kapag magku-quiz o mag-i-exam, na alam mo may exam ka next week, magre-review ka. Tama po ba? Pero pag ang mag-aaral, sinabi ng teacher, mayroon tayong surprise quiz.
Marami nagtataka teacher, ba't ganun? Hindi kami nakapag-aral. Kaya sa atin po bilang mananampalataya na sinasabi ng Panginoon, walang nakakaalam. Naging si Jesus o ang anghel, ang Diyos Ama lamang, laging magiging handa po dapat tayo. Amen? Kaya dapat laging maging handa po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At maging sa lumang tipan ay hinula po ang muling pagbabalik ni Jesus. Kay Daniel po, sinabi ulit po ito, hindi lamang po sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan, ipinapahayag na ang mga mensahe ng Panginoon upang ang lahat na sumasampalataya sa Kanya, hindi po magdahilan, hindi ko po nalaman nababalik pala si Jesus. Lumang tipan pa lang, pinoprophesy na ang mangyayari, yung future, yung darating. Kaya makikita po natin ang Biblia, napakaganda po Past, present, and future, nandyan po lahat. Kaya hindi mo pwede sabihin, Panginoon, hindi ko po alam na babalik kayo. Wala po nakapagsabi sa akin. Hindi ko po alam. Sorry po, di po ako na-inform. Kahit sa lumang tipan, sinabi po yan kay Daniel. Daniel 7:13-14, sabi po, pagkatapos nakita ko ang parang tao, ito po sa English po, son of man. Dito po sa Tagalog, medyo hindi mo maunawaan. Pagkatapos nakita ko ang parang taong pinaliligiran ng ulap, lumapit sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihan maghari at maglingkod sa Kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at wala makapagpapabaksak ng kanyang kaharian, ng kaharian niya. Ibig sabihin, kay Propeta Daniel pala, kay Daniel pa lang, nagkaroon na ng prophesy, meron ng vision kay Lord, kay Jesus Christ, na babalik siya at ang kaharian niya i-establish, ito po'y mananatili, magpakailanman. Ito yung pagbabalik ng Panginoon. Sinasabi na kay Daniel ito. Kaya noon pa lang, alam na ng Diyos, ng Ama na babalik talaga ang kanyang anak. Hindi pa isinisilang si Jesus, meron ng pagbabalik. Kaya po dahil makikita natin na maaasahan po natin at tiyak na babalik ang Panginoon. Naniniwala po ba kayong babalik ang Panginoon? Amen? Ang maging handa sa pagbabalik ay inuutos po yan ng Panginoon. Sinabi yan, maging handa kayo. Hindi naman sinabi yan na kung gusto niyo lang maging handa, okay lang. Hindi. Maging handa. Ibig sabihin, statement po ito, command. Inuutos ng Diyos na dapat gawin ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Command po ito na kailangan maging handa tayo. At ang maging handa hindi lamang sa isip, kundi nasa puso na magkaroon tayo ng impact sa araw-araw yung pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit po mahalaga na magkaroon ito ng impact sa ating araw-araw? Alam niyo po ba, minsan nag-isip na po ba kayo na iniisip niyo na ang pagdating ng Panginoon ay ngayong araw na ito? Di ba? Kasi pag yun ang thinking natin at isa puso natin, lagi tayong nagiging handa. Tama po ba? Baka bukas darating si Lord, kailangan maganda ako. Baka bukas darating si Lord. Yung po, kailangan magkaroon ito ng impact in everyday living natin. Hindi lamang, siguro pag dumating na yung sign na ganito. No. Ang pinamagandang paghahanda po na impact sa atin, yung sa araw-araw ng ating buhay, na sinasabi mo, Lord, malapit ka nang dumating. Yun po ang mahalaga. Upang lalo po natin maipangako ang pagbabalik ng Panginoon na magkakaroon ito ng magandang resulta sa atin, sa buhay natin. Sa araw-araw. Ang pagiging handa sa pagbabalik ng Diyos ay ang maniwala sa pangako ng Diyos. Yan ang number 1 point po natin. Bakit po napakahalaga na magiging handa natin sa pagbabalik ng ating Panginoon so Kristo ang maniwala sa pangako ng Diyos. Minsan marami nagsasabi sa inyo, ang tagal-tagal naman dumating si Lord. Panahon pa nga ng bagong tipan, sinasabi na yan, maganda kayo, malapit na akong dumating. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin dumadating si Lord? Minsan naisip natin, di po ba? Ganyan din po ang nangyari sa pangalawang Pedro 3:4. Yan po kay Peter, sinabi rin po yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dito, una sa lahat, dapat niyong maunawaan na sa manghuling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin nila ang sinasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Tingnan nyo nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago muna ang likhain niya ang mundo. Kahit ang panahon po ni Peter, meron na pong ganyan. Na bakit kaya hanggang yung wala pa si Lord? Namatay na yung magulang ko, namatay na lola ko, namatay na buong angkan ko, wala pa rin si Lord. Kaya tinatanong po sa atin, naniniwala ka ba sa pangako ng Diyos na babalik siya?
Naniniwala po ba kayo? Amen. Kasi po, unang-unang paghahanda na dapat ginagawa ng mananampalataya ang maniwala sa lahat ng pangako ng Diyos sa iyo. Kasi doon po yung pagpapakita na tayo po ay tunay na sumasampalataya. Kaya nga faith, ng mga bagay na kahit hindi pa natin nakikita, alam mo, pinatutuhanan ng iyong pananampalataya na mangyayari yan. At maging po sa ng maanghel, pinatunayan po yan. Hindi lang po si Jesus nagsasabi, ako'y babalik. Pero maging ang anghel ay nagpatunay. Ang sabi po sa Gawa 10:10-11, sabi po dito, habang nakatitig sila sa langit, ito na po'y umakyat si Jesus. Sa langit, bumalik na. Ito po ang sinasabi. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi. Mga anghel po ito. Na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na iyong nakita na dinala paitaas ay babalik dito sa mundo. Babalik dito. Ibig sabihin, maanghel din. Ang nagsasabi na, nagprophesy na. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbabalik. Hindi lamang si Jesus ang nagpapatunay na siya'y babalik, maging ang mga anghel ng Diyos nagpapatunay ang si Panginoong Jesus ay babalik katulad ng kanyang pagtaas, ganon din ang kanyang pagbabalik. Kaya, maniwala ka sa pangako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ka ba? Parang mga, kumain na po ba kayo ng almusal? Wala ka-energy ah. Sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ka ang babalik si Jesus? Ayan, tatawa kayo. Ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, dapat masaya tayo. Amen? Dapat, babalik na si Lord. Andiyan na yung huling tagumpay. Andiyan na yung tagumpay na talagang itinalaga ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, ang mga mananampalataya noon, ganun na lamang ang kanilang pagsusumikap. Kasi alam nila yung kanilang pagod, yung kanilang pagtitiis, maging ang kamatayan nila, maging resulta ng kanilang pananampalataya, okay lang. Bakit? Kasi higit pa doon na kayang ibigay ng Diyos sa naranasan nila. Nakapalit ang makasama ang Panginoon magpakailanman. At yun ay marami nagsasabi, hindi lamang si Jesus, kundi ang mga anghel. At ang pangalawa po, ang mga natin, maniwala na makapangyarihan at maaasahan ng salita ng Diyos. Dapat maniwala ka na makapangyarihan at maaasahan ng salita ng Diyos. Isa sa mga paniniwala na dapat sa pangako ng Diyos ay maasahan mo at makapangyarihan talaga ang salita niya. Sabi po sa pangalawang Pedro 3:5-6, sinasadya nilang kalimutan ng katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi na marami napapansin. Marami nagsasabi ngayon na, hindi totoo yan. Yung sinasabi ni Lord, hindi totoo yan. Sa panahon natin ngayon, hindi na babalik yan. Yung mga sinasabi na pangako siya, hindi totoo yan. Hanggang ngayon, mahirap hanggang ngayon, ganyan ka hanggang ngayon. Walang pagbabago, di ba? Ngayon ang sinasabi ngayon. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Ano ba sinasabi po dito ng Panginoon? Sinasabi po dito ng Panginoon sa pamamagitan ng niyang kasalita. Tingnan niyo po yung paligid niyo ngayon. Nilikha po ng Diyos yan. Lahat po nakaganda. Di ba pag tayo nakapupunta, lalo na tayo nakakapanood ng mga turista sa turismo, ang ganda talaga. Sa Switzerland, saan pa po ba? Sa Germany, magiging sa China, may mga place sila, napakaganda. Lalo na po sa Pilipinas, di ba? Ay, ang ganda pa dito sa Siargao. Di kala ko sa, sa Boracay lang maganda. Marami pa pala. Sa parte ng Bisaya, marami. Yan po ay creation ni Lord. Nagpapakita na makapangyarihan siya. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha yung mga yan. Kaya sa Book of Genesis, makikita po natin yung tunay na makapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang salita, di ba? Yung hangganan ng lupa at ang tubig, ginawa niya. Hindi ba kayo namamangha doon? Yung tubig hindi makasampa. Sabi ni Lord, tubig, hanggang ka lang ha. Huwag kang pupunta dito sa tirahan ng mga tao. Ganoon lang kapangyarihan ng Diyos. Kapag gabi, wala pang kuryente noon, ang liwanag ng mga bituin at sa umaga ang araw, nilikha ng Diyos yan. At walang sino man ang pwede lumikha yan, maliban sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sinabi po sa verse na huli, at sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nilipol ang lahat. Paano ba'y maaasahan ng salita ng Diyos? Nung sinabi ni Lord na babaha at malilipol ang tao sa mundo noon, marami po hindi naniwala. Lalo na mangyayari yun sa city,
walang tubig sa paligid, maniniwala po ba kayong babaha doon? Di ba sa Antipolo lang, hindi babaha, mataas na lugar yan. O ano nangyari? Sa Antipolo, marami na rin binabaha. Di ba? Kaya marami dyan na kumuha ng mga lupa ng bahay, nagtatayo. Kasi alam nila, mataas sa Antipolo. Pero sa panahon ngayon, pag yung mga matataas na lugar, binabaha na rin. At yun ang sinabi ng Panginoon, nalilipulin niya. 100 years bago dumating yung baha, imagine mo, talaga ang puso ng Panginoon na baka manumbalik ang mga taong ito, pero dahil maaasahan ang salita niya, nalipol ang mundo noon sa pamamagitan ng tubig ng baha. Kaya maaasahan ang salita niya. Pag sinabi niya, mangyayari yun. Maging sa Sodom at Gomora, di ba? Nung napakasama na doon sa lugar na yon, nilipol din ng Diyos yun. Nung sinabi niya, lilipulin ko, sabi niya kay Abraham. Nilipol niya yon. Ibig sabihin, ng salita ng Diyos, makapangyarihan at maaasahan. Kung sinabi niya na babalik ako, babalik siya. At ang pagbabalik na yun ay taglayang kapangyarihan ng Diyos. Na lahat na sumasampalataya sa Kanya ay makukuha o magkakamit ng buhay na walang hanggat, makakasama siya magpakailanman. At yung kalawa ay parurusahan niya. Yun, kapangyarihan ng Diyos. Kaya makikita po natin na Kanyang salita ay tunay na mangyayari at hindi po ito magbubula o na para sinabi na marami tayong, di ba, sa mga kandidato pag nangako, napapako, si Lord, walang ganun. Maging tayo, di ba? Pag minsan, sige, bibili kita, hindi din nangyayari minsan. Pero pag si Lord na sinabi niya, mangyayari yun. Kaya maniwala ka sa pangako ng Diyos. Maniwala sa salita ng Diyos na parurusahan niya talagang masasama. Kasi minsan nag-uudyok sa atin, parang ayoko ng manampalataya. Gusto ko na rin sumunod sa mga gumagawa ng masama. Kasi kung hindi naman siya babalik, hindi naman parurusahan na masasama, di baliwala ang lahat, di ba? Bakit pa? Gaya ng mga binibigay na pag-iisip sa atin ng kaaway. Pero ang sinasabi po dito ng pangalawang Pedro 3:7, sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyan, langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masama. Kaya sabi ko po sa inyo, ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lang po ito masaya para sa mga sumasampalataya katulad natin. Ito po rin ay paglipol sa mga gumagawa ng masama. Kaya makikita po, bakit po mahalaga po ito? Na makita natin yung ginagawa natin pagsunod sa Panginoon, yung ginagawa natin pananampalataya sa Panginoon na hindi mababaliwala. Na tayo pinagtatawanan na masasama dyan sa paligid natin. Pasimba-simba ka pa, paselgog-selgog ka pa, pasunod-sunod ka pa sa Diyos. Sila gumagawa ng masama. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa pagdating niya, lilipulin niya ang lahat ng masama. At lahat na sumasampalataya sa Kanya, itataas at bibigyan ng karangalan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging masaya ka. Kasi yung masasama, minsan pinagtatawaran tayo, di ba? Mga kapitbahay natin. Wala namang makukuha ang pera dyan, pagsisimba-simba. Kami, asaya-saya namin, nakita mo, video okay pa kami. Di ba? Papunta-punta tayo sa mga bagay na bibigay kasi yan, kaya wala na silang panahon sa Panginoon. Akala nila yung paggawa ng masama, hindi, ito tolerate ni Lord. Hindi. Kaya nga sinabi niya rito, maging sa pagbabalik ko, hatulan ko lahat ng masasama. Kaya yung ginagawa natin ngayon na pagtitiis natin kahit mainit, yung pagtitiis natin na gumising tayo ng umaga kahit malamig, ang hirap tumayo. Di ba? Battle yan, lalo sa mga anak. Kahit inihila mo na yung paa, tayo ka na anak. 5 minutes pa, Daddy. Pero tumayo ka't nandito ka ngayon. Ibig sabihin, masaya ka, natatanggapin mo ang korona ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, huwag tayong mag-alala. Kung ang nakikita niyo masama ngayon, ba't ang masasama? Sila pa yung binebless. Minsan ganyan tayo, di ba? At kung sino pa yung mga hindi sumusunod sa Diyos, sila pa yung mga maganda ang buhay. Alam niyo po kung titignan po natin ang Biblia, wala po sinabi po doon, yung blessed are the people na maraming pera. Hindi po sinabi ni Lord doon. Pinagpala ang isang tao may Diyos sa buhay niya. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya pag may Diyos ka sa buhay mo, blessed ka. Sabi mo sa tabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Hindi po kasi ang Diyos hindi tumitingin po sa yaman. Kasi sabi dito, ang lahat,
Mawawala ang lahat dito, tutupukin ni Lord. Ano mang bagay dito, mawawala yan. Yung pinagmamalaki mo, mawawala yan. Ngunit ang buhay na walang hanggat at relasyon mo sa Panginoon, hindi yan mawawala magpakailanman. Kaya yung meron ka diba sa Jeremiah 23:19, sabi doon, huwag mong ipagmalaki ang kanyang lakas, kayamanan. Dahil kailangan mong ipagmalaki na may Diyos ka sa buhay mo. Kasi lahat yung mawawala yan eh. Pero yung relasyon mo sa Diyos, hindi mawawala yan. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi mawawala yan. Kasi hindi tayo aayon sa takbo ng mundo at hindi natin iibigin ang mga bagay ng mundo. Yan po kasi nagpapalayo sa atin. Yung pag-ibig natin sa mundo. Hindi mo napapansin yun? Even we are Christian, pero ang pagiging Kristiyano natin, hindi ayon po sa pamantayan ng ating Panginoon, kundi ayon pa rin sa mundo. Ano po sinasabi sa unang Juan 2:15-17? Sabi po dito, huwag niyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito ay nainahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Praise God! Lahat na meron tayong mawawala yan. May kotse ka, may bahay ka. Ano man pinagmamalaki mo, yung hanap buhay mo, yung katatayuan mo sa buhay, lahat yan mawawala, sabi ni Lord. Pero sabi, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Eh, napakahalaga po ng ating ginagawa. Na ngayon pala makita na natin kung bakit ang sinasabi ng Diyos, mahalaga ang sumusunod sa akin. Mahalaga na ako'y pinagkakatiwalaan nyo, ilagak nyo ang buhay mo sa akin. Bakit? Kasi lahat ng ito, ng yaman mo dito, anumang bagay na sinasabi ng mundo na maganda, maayos, magpapaligaya sa iyo, mawawala yan. Yun po ang katotohanan. Hindi ko po sinasabi, Pastor, gusto mo na mahirap kami lalaki. No. Kung ang isang bagay pumapalit sa pwesto ng Panginoon at yung pag-ibig mo ay hindi na sa Diyos Ama, sa Diyos, kundi sa ibang bagay na dyan tayo nagkakaproblema. Di po ba? Oh, sample na lang. Bakit madalas hindi nakapag-church yung ibang mga tatay? May work. Ganun din sa mga kabataan, di ba? Kasi may assignment kami, Lord, kasi ganito. Bigyan natin, tingnan po natin, ano ba yung katotohanan na sinasabi ng Diyos? Patungkol lalo po, ito po yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Nagbibigay po sa atin na maniwala tayo sa bawat pangako ng Diyos. Na sumunod ka sa akin, di ba sa Mateo 6:33? Sumunod ka at lahat ay ibibigay ko sa iyo. And all things will be added unto you. Kasi minsan, ang nangyayari na lang pag tayo pumupunta sa Panginoon, kapag may Panginoon tayo, kaya ang tawag natin, pahingi noon. Nagiging Panginoon lang sa'yo kapag may hihiling ka. Kaya pag sunod, napakahirap natin sumunod. Yung ma-perfect natin ang everyday Sunday, magsimba tayo, kagalakan ni Lord yun. Pagpapakita po yun na tayo talaga nagtitiwala sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi kung kayo maghahanap po. No, naranasan ko po yan. Na talagang i-give up ko ang lahat para sa Panginoon, pero hindi ko pinagsisihan po yun. Bakit po? Dahil ipinakita ni Lord, ang sumusunod sa Kanya, hindi niya pababayaan. Amen? Hindi magugutom. Hindi mapapahamak o may sino man sa'yo ang umapi sa'yo, ipagtatanggol ka ni Lord. Ang tanong, nagtitiwala ka ba o naniniwala ka ba sa pangako ng Diyos? Naniniwala ka ba na ang pagbabalik ng Panginoon ay tunay na inaasahan mo? Na talagang, Lord, alam ko babalik Kaya masaya ako ngayon. Kaya ngayon ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga sabi, ang maniwala sa pangako ng Diyos ay magkaroon ng isang tunay na paniniwala na si Jesus ay babalik sa lalong madaling panahon at ito'y makakaapekto sa iyong araw-araw na buhay. Yung alam mo na kahit nahihirapan ka everyday in your life, masaya ka. Bakit? Dahil may pangako ang Diyos na ililigtas ako ni Lord. Amen? Na hindi mananatili ako nagtitiis, na hindi ako mananatiling malungkot, na hindi ako mananatiling ganito lang ang aking kalalagayan sa buhay. Dahil alam ko, babalik si Jesus upang ibigay sa akin ang lahat ng tagumpay na ipinangako niya sa akin. Amen?
Kaya nga everyday life, hindi lang pagdating si Lord, tsaka lang ako magiging masaya. No. Nagiging matatag pag ano na lang ako maghahanda. No. Pag everyday in life na pinapakita mo, naniniwala ka sa pangako ng Diyos, ay hindi kita makikita. Siguro wala akong makikita nakasimangot. Dahil lahat dito nakangiti, nakatawa. Tingnan ko ang mga mukha ninyo. Ayan, everyday dapat nakangiti tayo. Kasi alam mo, yung pangako ng Panginoon ay naniniwala ka magkakatotoo sa'yo in the right time na ibibigay ni Lord. Amen? Siguro pag pinagtaas ko dito, sino dito gusto ma-bless ng financial? Taas ang kamay. Ayaw nyo Ako nakataas ako, gusto ko Talaga, totoo. Di ba? Lahat naman tayo yun ang pangangailangan Di ba? Pero si Lord, iba kasi magbigay si Lord. Kasi alam niya, yung kanyang pagbibigay sa atin, tunay lagi nakakabuti. Hindi makakasama. Kaya minsan, bakit hindi tayo binibigyan ni Lord na wala namang masama Lord dito. Pero alam ni Lord, in the future, makakasama sa iyo yan. Hindi niya ibibigay. Kasi mas mahalaga ka kaysa doon sa bagay na hinihingi mo. Amen? Yun dapat ang thinking natin. Hindi porket binigay, hindi pa dumarating si Lord, ang pamumuhay mo, mag-i-impact sa everyday in our lives. Yung pangako ng Diyos, ipinaniniwalaan mo. Sino yung mga estudyante rito? Pakitaas ang kamay. Walang estudyante? Estudyante, pakitaas ang kamay. Naniniwala ba kayo na pagtatapusin kayo ni Lord? With the high honor? Amen! Pangako ng Diyos. Minsan kasi tanong, naniniwala ka ba? Kasi miski ikaw, hindi ka naniniwala Sabi sa'yo ni Lord, makakatapos ka kasi sumasampalataya sa akin. Sasabihin pa, talaga Lord. May duda lagi Kasi nga, ang pagiging handa ay yung pagiging handa na maniwala ka sa bawat pangako ng Diyos. Ang pangalawang sinasabi sa atin, sa pagiging handa, tumugon sa pagiging matyaga ng Diyos. Ano ang tiyaga ng Diyos? Hindi lang dapat tayo nakita natin magtiyaga para sa ating pananampalataya. Hindi niyo po ba, si Lord ang unang nagtsatyaga? Ano po sinasabi dito sa pangalawang Pedro 3:8-9? Ngunit huwag sana ninyong kalilimutan, mga minamahal, sabi ni Pedro, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito'y pareho lang. Hindi nagpapababaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Sabi dito, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ilang libong 2,600 years ago na lumilipas, hindi pa bumabalik si Lord. Diba? Ano niyo po si Lord, hindi po natin siya pwede ikahon sa oras, panahon. Kasi siya ang simula at ang wakas. Ang oras wala sa Kanya yan. Hindi niya siya pwede i-contain. At yung sinasabi nga dito, di ba? Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa Kanyang pangako sa atin na siya ibabalik. Ano bang pagtsatsaga ang ginagawa ni Lord? Na alin? Binibigyan lang niya ng pagkakataon, magsisi ang lahat ng mga gumagawa ng kasalanan. Ayaw niya mapahamak ang lahat ng nilikha niya. Yun po ang katotohanan. Na tumugon tayo dapat. Ano ba yung pagtugon natin? Ako pa yung nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kung bumalik si Lord noong 2007, hindi po ako makakasama. Papuntang langit. Kasi in 2007 po namatay ang anak ko, doon lang ako nanumbalik sa Panginoon. Matyaga si Lord, ano? Ilang beses na po ako na-aksidente sa motor, 3 or 4 times, na pwede akong mamatay. Pero, nandito po rin ako, praise God. Kasi ano ba, kaya napakahalaga yung response natin sa pagiging matyaga ng Diyos Kaya sinabi niya, hindi pa ako bumabalik kasi ang dami pang makasalanan. Gusto ko manumbalik Kaya ang pagtugon dapat, habang tayo naghihintay, nagtsatsaga ang Diyos sa maraming tao pa rin na hindi nanunumbalik sa Kanya, ang tanong, paano ba tayo tumutugon dito? Ako nagpapasalamat nga po kasi nga, sabi ko sa inyo, kung dumating si Lord ng 2007, hindi ako makakasama Kahit sa panahon nyo, di ba? Sino pang, noong 2010, nanumbalik kay Lord, pakitaas ang kamay. Wala? 2011, 12, o 2020 pataas, taas ang kamay. Kung yung pagkakataon na yun, bumalik si Lord, noong 2019, hindi 2020, hindi kayo nakasama, di ba?
Ganoon ang pagtsatsaga ng Panginoon sa atin. Ang tanong, tumutugon ba tayo? Ano yung response natin sa pagiging matyagaan ni Lord habang naghihintay siya na maraming tao ang gusto manumbalik sa Kanya? Kaya dapat ang pagtugon natin na laging handa at gising sa pagbabalik ng Diyos. Ano ba yung laging handa? Kaya ang title, maging handa. Kasi yung pagiging handa at gising, ito yung always kang alert. Di ba? Alerto ka. Hindi ka tutulog-tulog. Bakit po? Ano pa sinasabi sa 2 Peter 3:10? Sabi po dito, ang araw ng Panginoon ay daring na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangilabot na ugong, masusunog at lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Bigyan natin ng point yung una. Ang pagbabalik ng Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Pag may magnanakaw po ba, sasabihin pa, Nanay Gloria, bukas po ng gabi, alas 12 po, magnanakaw ako sa bahay niyo, ha? Di ganun po ba magnanakaw? Juan, eksaktong 3 o'clock. Pupunta ako sa bahay niyo. Kukunin ko yung TV mo, kukunin ko yung rep mo, kukunin ko yung lahat ng makukuha kong appliances, kukunin ko. Alas 3 sa bukas, hintayin mo ko. Ganun po ba? Hindi. Kaya nga tayo, di ba, lalo na uso ngayon, December, ang daming pagnanakaw, di ba? Ang daming mga snatcher, something. Dapat lagi kang alerto. Dapat lagi kang handa. Kaya ang asawa ko, naalala ko, nagtatrabaho po yan sa kasikatan pa ng Santa Lucia. No? Sabi ng Santa Lucia, sa Cainta. Di ba, wala pang SM dyan, wala. Sikat na sikat po nun. Nagtrabaho po din ang asawa ko. Alam na alam po ng asawa ko pag mga swelduhan na. Di ba, ganyan na magnanakaw sa mga siksikan na jeep, tsaka sa mga, ano ba yung sasakyan noon? Yung taxi. Yung FX, di ba? FX, yun. Alam po ng asawa ko kapag ganyang mga sahod na, lalo na December, mga katabi mo, lalo na, ang bibilis ng kamay. Alerto asawa ko eh. Kapag ganyang mga yung sweldo niya, minsan nilalagay dun sa sapatos, minsan sa bra. Nilalagay niyang ganun. May nakatabi siya. Alam niya, yung asawa ko may dalang Moon Beach ba yun na chocolate, bibigay sa anak ko. Narinig niya lang, sabi doon sa katabi niya, ang malas naman. Chocolate yung nakuha ko, Moon Beach pa. Alam ng asawa ko, kanya yun eh. Ibig sabihin, nanakawan na yung bag niya. Alerto asawa ko, hindi niya makukuha pera niya. Nandito sa medyas, saka nasa bra. Wais ini. Yung po sinasabi rin sa atin ng Panginoon. Na alam mo na hindi mo alam, na ang pagbabalik ng Panginoon, hindi mo alam, dapat lagi kang gising. Ano yung pagiging gising? Dapat lagi kang, yung depensa na hindi ka nagpapaano sa mundong ito. Na lagi ka na lang, kamali na naman, paulit-ulit na lang. Sa kasalanan mo, paulit-ulit na lang. Ginigising tayo ni Lord na maging handa tayo. Na pag sinabi ng Panginoon, handa ka, yes, handa ako, Lord. Hindi, Lord, sandali lang may naiwanan akong kasalanan pa sandali Hanggang ngayon, ilang years na po yun Lagi tayong gising, laging ang depensa natin. Di ba sa Ephesians? Dapat ang depensa natin, pananggalang natin, laging ready. Hindi tayo tutulog-tulog, hindi tayong lukewarm, ito yung maligamgam na tubig, isusuka tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, pag Sunday lang, ang bait-bait mo, pagdating ng Monday to Saturday, halimaw ka. Hindi ka born again. Ano yun? Ang pagiging handa't gising, mapalabas kami dito sa iglesyang ito, masasabi sa ni Lord, mananampalataya at tapat na sumusunod ka sa Panginoon. Amen? Ano sabihin mo, sinanay ko pagdating sa bahay, iba yan. Dito sa church, ang bait-bait yan. Hindi nagsasalita. Pagdating sa bahay namin, parang speaker po yan. Ganun ba tayo? Ang pagtatay, ganun din. Ang pagtatay, nandito. Pagdating sa bahay, iba na. Kunin mo yung na. Papatukan kita dyan. Dapat, handa tayo bilang Kristiyano, maging dito man, maging sa labas, Monday to Sunday, Kristiyano ka. Amen? Yun ang problema Yung pagiging handa at gising natin, hindi. May nakakita ba kang taga-church? Pag wala na rin. Hindi natin kayang lokohin ng Panginoon. Kasi nga, sinasabi nga ng Panginoon, dapat laging handa tayo. Dahil sa pagbabalik niya, hindi natin alam. At sa pagiging handa natin, dapat lagi kang gising. Tingnan mo yung katabi, gising ba? Baka natutulog yan. Baka nagpe-pray lang. Baka nagpe-pray, hindi naman tulog. Kasi dapat laging gising tayo. Ano yung gising?
Kasi pag, ang kilos ng kaaway laging nandyan. Yun po yung pagiging gising. Hindi yung nakadilat lang, hindi yung pagiging gising na ating espiritual. Ay, hindi pamamaraan ni Lord yan. Hindi matutuwa si Lord yan. Ganon. Kahit nandito tayo sa mundong ito, napapaliguran tayo ng mga bagay na mga masasamang bagay na gawa ng kaaway. Pero sabi nga ni Lord, ikaw ay ilaw at asin. Ikaw ang alin? Ambassador ni Christ. Ang iyong identity ay hindi sa Diyos, kundi sa Panginoon. Nakikita yung liwanag sa iyo. Yung pagiging gising mo, yung pagiging handa mo. Sa lahat, sabi nga kay Timoteo, di ba ni Apostol Paul, maging handa ka sa lahat na nagtatanong sa iyo about sa pananampalataya mo, about sa paniniwala mo sa Panginoon. Lalong-lalo na handa ka sa pagbabalik ng Panginoon. Gising ka ba? Handa ka ba? At naniniwala ka ba na tunay na babalik ang Panginoon? Baka hanggang ngayon pa rin, hindi 100% ang iyong paniniwala na babalik ang Panginoon. Pag tinanong ka, handa ka ba sa pagbabalik ni Lord? Baka mag-isip ka pa eh. Hindi ko sure. Tanong ko muna sa Google. Ganon tayo. Dapat yung pagigihanda, pag tinanong ka, babalik si Lord? Yes, babalik si Lord. Excited ako. Amen? Ganon ang gising. Hindi yung, kasi nga minsan, kaya hindi mo masagot, kasi may problema tayo. Yun po ang katotohanan. Kasi mismo sa ating sarili, hindi natin maamin na may problema tayo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Lord eh. Kasi nga nagtsatsaga siya. Ang tanong, tutugon ka ba sa pagtsatsaga ni Lord? Tutugon ka ba na habang ngayon, hindi pa siya bumabalik? Bakit? Kasi may gusto sabihin sa'yo si Lord, anak, may kailangan pang gawin sa buhay mo, kaya hindi pa ako bumabalik. Kasi pag bumalik ako ngayon, may problema ka, yari ka. Di ba? Ang tanong, paano tayo tutugon sa pagtsatsaga ni Lord? Tutugon ka ba na lalo ka mapalapit sa Panginoon? Tutugon ka ba na ayon sa disenyo ng Diyos yung buhay mo? Ano po sinasabi dito sa pangalawang Pedro 3:11-12? Kung ganito ang magiging kahinatan lahat, ito mawawala lang ang lupa, ang langit, mawawala lahat yan, dapat kayong mamuhay ng banal at maka-Diyos. Yun po ang sinasabi ni Pedro, habang hinihintay niyo ang araw ng pagbabalik ng Diyos at ginagawa ang makakayanan niyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat na nasa lupa sa tindi ng init. Sinasabi ni Peter, lahat yan. Lahat yung pinahalagan dito sa mundo, mawawala yan. Ang kailangan mong gawin ay maging banal at maka-Diyos ka. Yun po ang hindi mawawala. Hindi po yung magmamaliw. Kaya yung ginagawa po natin pagtitiis dito na kahit mainit, na kahit nagugutom na tayo, na kahit ang aga natin gumising, ang hirap mong gumising dahil malamig ang panahon, hindi mawawalang halaga yan. Amen? Hindi yan. Sasabihin nila, kasi hindi nga masusunog yan. Ang masusunog yung pinahalagahan ng mundo. Lahat yan. Pero ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kahit kailan, hindi na mamamatay at makakasama ng Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. At tumugon tayo habang tayo nag-iintay sa pagtsatsaga ng Diyos sa iba na hindi nanunumbalik. Anong gusto ng Diyos? Maging banal at maka-Diyos tayo. Ako may nakatagpo akong ganyan eh. Sabi niya, paano ba yung magiging maka-Diyos? Di ba yung lakaran ng mundo? Pag maka-Diyos ka, bawal kang ngumiti. Pinong-pino ka. Nakapandamit ka pa ng bawal sa'yo nakashort, kailangan mahaba, di ba? Maka-Diyos ka talaga. Ang babaw, yan ang mga Pharisee. Makita sila na araw-araw pumupunta ng church, araw-araw. Pero anong katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos? Ito yung may kabanalan. Ano yung kabanalan? Itinalaga ka para sa Diyos, hindi sa mundo. Kaya nga maka-Diyos eh. Yung italaga ka, hindi para maging pastor ka lang, pastor kaya ka naging talaga para, no. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng bagay na meron ka, para sa Diyos na, hindi para sa sarili mo. Yun po ang katotohanan. Kaya nga pag ako nakakita ng isang Kristiyano na malungkot, ba't malungkot ka? Kasi sabi ng iba, ang pagiging maka-Diyos, dapat pino. Dapat yung, laging seryoso. Kaya nakita mo, 20 years old ka pa lang, mukha mo 50 na. Hindi, pag may Diyos ka nga, yung pagiging Diyos niya sa buhay mo, lumalabas yun, payapa ka. Hindi ka napupuno ng alalahanin. Hindi ka nagkakaroon ng depression. Hindi ka nag-iisa sa mga bagay na may problema ka. Bakit? Kasi ang Diyos na inaasahan mo, may tiwala ka sa mga pangako niya sa'yo. Amen. Kaya nga ako, maraming sasabi sa Pastor, lagi nakangiti.
Parang di halatang walang pera. Hindi, joke lang yun. Kasi nga yung isa sa mga bagay kasi na naging natutunan ko. Kasi yung kasiyahan ko po noon, lagi ko hinahanap sa mundo. Kaya pag wala pong inuman, malungkot po ako. Kaya nung araw, kasi po nakakita sa akin, pag ako'y malungkot, ibig sabihin hindi po ako nakainom. Yun po katotohanan. Ano po, ako po ay naging binago ng Diyos, ako po ay pinabaging banal sa pamamagitan ng Panginoon. Natunay na akong sumamba sa Panginoon at ginagamit niya na ngayon ang nagpapangiti na sa akin ang Diyos na buhay sa aking buhay. Amen? Yun po ang totoo dapat. Kasi hindi ang mundo ito magpapasaya sa'yo. Maging mahal natin sa buhay, hindi rin magpapasaya. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang faith, huwag mo ilagay sa tao kasi nagkakamali din yan. Ang pangako niyan, hindi nagkakatotoo minsan. Ako nga minsan sabi ko, may bibili kitang ganito, hindi nangyayari. Di ba? Huwag ka nga umasa. Si Lord ang asahan mo. Kasi tunay siya. At ang kapangyarihan niya at maaasahan mo pag sinabi niya, mangyayari yun. Kaya pag sinabi ng Panginoon, babalik ako, aasahan ba natin? Amen, asahan natin. Kasi yan po ang katotohanan. Sabi nga dito, ang tumugon sa pagiging matyaga ng Diyos sa atin ay ipagkatiwala o maling ipagkatiwala ang iyong buhay kay Jesus bilang Panginoon, Master at tagapagligtas. Tatanungin ko po tayong lahat na hanggang ngayon, bakit hindi pa po bumabalik si Jesus? Nagtsatsaga tayo. Nagtsatsaga ang Diyos. Kaya nga, gusto na nila bumalik pero ang sabi niya, kasi ang dami pang hindi pa bumabalik sa akin eh. Sa atin kaya, tunay ba tayong bumalik sa Panginoon? Kasi po, ang katotohanan, sinasabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Pagbubuksan ko, sasabihin ko, kilala kita. Yan po ang katotohanan. Eh sa oras ito, sa umagang ito, tinatanong tayo ng Panginoon, paano ka tumugon? Nang hanggang ngayon, bakit hindi pa siya bumabalik? Nagtsatsaga siya. Yung pagtugon na yan, ay paglapit mo ba sa Panginoon? Yung pagtugon na ba yan ay tunay na relasyon tunay sa Panginoon? Na sumusunod ka sa Panginoon? Baka hanggang ngayon, maligamgam pa rin ang iyong relasyon sa Panginoon. Isusuka ni Lord yan. Kaya sa oras nito, I want you to be faithful to our God. Maging tapat tayo. Everybody close your eyes. Bow your head and close your eyes. Dito po tayo nagtatapos. Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Paglapit namin, Panginoon, hindi pagmamataas, Lord God. Ang paglapit namin sa inyo, kundi pagsisiyasat niyo po sa aming buhay, Panginoon. Saligsigin niyo po kami, Panginoon. Wala po na ililim sa inyo, maging ang kaisipan namin. Maging ang nakaraan namin, maging ang future namin, Lord. Alam niyo po yan. Kaya sa oras ito, Panginoon, search our heart. Kasi ito may pinakamalalim at deceitful, Lord God, ang aming puso. Lord, halukayin niyo po ito kung gusto niyo, Panginoon. Ibukas niyo po sa amin, Lord God, yung mga bagay na sa tingin namin na tama pero hindi pala tama sa inyong paningin. Kung hanggang ngayon, Panginoon, ang aming relasyon inyo, Panginoon, na hindi tunay, Lord, gawin niyo pong tunay. Ihayag niyo po yung dapat namin ihayag. Ito may kasalanan. Ito may pagre-rebelde namin sa inyo, Panginoon. Lord, ihayag niyo po ngayon sa umagang ito. Ayaw namin, Panginoon, na dumating yung panahon na Panginoon, na sa habang panahon na ibinigay mo para kami, Lord, ay mabago. Sumunod sa inyo, hindi namin ginagawa yung pagtugon na ito. Lord, sa oras na ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pusong masunurin. Mamatay para sa sarili namin kasiyahan, Lord God. Kundi mabuhay para sa inyo, Panginoon. Na hindi, Lord God, kami matatahimik, Lord, at iasa isip namin. Sa araw-araw, Panginoon, ito yung araw ng pagbabalik mo. Upang, Lord God, kami, Panginoon, ay tumugon na may kabanalan at maka-Diyos. Na matuwid ang pamumuhay, Panginoon. Hindi kami umaayon na sa gawain ng mundo. Ito po yung, Panginoon, pagpapakita na hindi ka namin kayo minamahal, kundi minamahal namin ang mundo. Yung nasa na nakikita namin, Panginoon, Lord, hindi po yun. Kundi ano po yung nakikita ng spiritual eyes namin, ito yung pananampalataya namin sa inyo. Na kahit bumalik ka ngayon, Panginoon, masasabi namin, Lord, we are ready to face you, Lord God. Handa kami, Panginoon. Dahil kahit hindi ka dumariti pa hanggang ngayon, Panginoon,
Makikita mo, Lord God, sa aming pamumuhay yung disenyo mo, Panginoon. Kung paano mo kami nilikha ayon sa inyong disenyo. Lord, gawin niyo po yun, Panginoon. Lord, binigay mo yung mensahe mo ngayong umagang ito. A wake-up call to everyone, Lord. Sa aming lahat. Para sa amin lahat ang mensahe mong ito, Panginoon. Na kahit ang maraming tao sa paligid namin sinasabi, hindi naman totoong babalik ka, Panginoon. Pero Lord, naniniwala kami sa inyong pangako. Dahil ang iyong salita ay maaasahan at makapangyarihan. Dahil ang salita mo, Panginoon, na parurusahan mo ang masama, Panginoon. Kaya Lord, pipiliin namin maging mabutit matuwid upang yung kaparusahan na hindi namin sapitin, Panginoon. Na kami pinagtatawanan ng iba dahil sa aming pagsunod pananampalataya sa inyo. Lord, titiisin namin to. Sapagat sa muli mong pagbabalik, na kami, Panginoon, na sumasampalataya, nagiging tapat sa iyo, Panginoon. Lord, magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Pero Lord, lilipulin mo ang lahat ng masama. Ang lahat ng pinagtatawanan, Panginoon, na kami, Lord God, ikahangalan na sumampalataya sa Lord, parurusahan mo sila. Pero Lord, dahil sa iyong pag-ibig at biyaya, sa giging matyaga, Panginoon, gusto mo rin silang makasama. Kaya Lord, tutugon kami sa pagiging matyaga mo bilang makapamuhay kami, Panginoon, na ayon na tunay na Kristiyano, Panginoon, hindi sa gawain ng mundong ito. Sapagat alam namin, Panginoon, naniniwala kami, hindi lamang 100%, higit pa, na kayo ay babalik. At ang pagbabalik mong yan, Panginoon, ay kapanabig sa aming lahat, Panginoon. We are so happy, Panginoon, sa pagbabalik mong yan. Sapagat, Lord, makakasama ka namin magpakailanman. Lord, we thank you so much. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.